Ulo ng mga nagbabagang balita. Malawakang brownout naranasan sa Bataan. Dalawang mangingisda mula Cavite nasagip sa Bataan. Sementeryo sa Bataan, tinayuan ng peryahan. Bahay ni Impo binuksan para sa pagdiriwang ng nalalapit na undas, iba't ibang karakter nakiisa. Center for Culture and Arts Day, idarao sa trade. Isang Drag Race Philippines 2 finalist, bumisita sa Bataan. Live from the Peninsula Broadcasting Center. Magandang araw Pilipinas, magandang buhay Bataan. Narito ang mga nagbabagang balita sa loob at labas ng trade. Mga kaganapang tinututukan at sinusubaybayan, ito ang inyong lingkod, Mildred Gumilang. At kayo'y nakatutok sa Peninsula Balita, tahanan ng katotohanan, sandalan ng sambayanan. Probinsya ng Bataan nakaranas ng malawakang brownout dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. Dahil sa malakas na hangin at ulan na dulot ng Bagyong Christine, malawakang brownout ang nararanasan sa iba't ibang bayan sa Bataan. Ang kawalan ng kuryente ay dulot ng pagbagsak ng mga puno sa mga kawad ng kuryente at pagtagilid ng mga ilang poste. Pahirapan din sa mga motorista ang naglalakihang puno na bumagsak sa mga kalsada. Ngunit mabilis naman itong naitanggal ang pinagsamang pwersa ng DPWH, PDRRMO at PNP. Ayon sa Penelco, patuloy ang pagresponde ng kanilang mga line workers sa mga ulat ng mga nasirang linya. Sa ilang lugar, naibalik naman agad ang kuryente matapos ang ilang oras. Ngunit may mga bayan pa rin inaabot ng mas mahabang oras bago maibalik ang supply ng kuryente. Samantala, sa bayan naman ng Mariveles, dalawang mangingisda mula sa Cavite ang nasagip. Narito ang balita, iulat mo, Jennifer Colagbang. Dalawang mangingisda mula sa Tansa, Cavite ang nasagip, mahigit 1 kilometro mula sa dalampasigan ng Mariveles, Bataan. Ito ay matapos tamaan ng malalaking alon ng kanilang bangka sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Dahilan upang sila'y magpalutang-lutang sa dagat bago tuluyang masagip. Ayon kay Ronaldo Padilla, isa sa mga mangingisda, lumaot sila noong 19 ng Oktubre bago tumama ang bagyo. Dalawang barko ang nagtangkang sumaklolo sa kanila bago sila tuluyang masagip ng isang cargo vessel. Ayon naman sa Bataan Maritime Police, naging mahirap ang pagsagip dahil sa malalakas na alon na nagdulot ng hamon sa mga operatiba ng Bataan Maritime Police, Philippine Coast Guard at mga voluntaryong mangingisda. Sa kasulukuyan, nasa maayos ng kondisyon ang dalawang mangingisda at naipaalam na rin sa kanilang mga pamilya ang kanilang kalagayan. Jennifer Colagbang, nagbabalita. Isang sementeryo sa Balanga City, Bataan, tinayuan ng peryahan. Alamin natin ang mga detalye kay Stephanie Alfonso. Steph? Dinarayo ng mga likhal ang Eternal Shrine Memorial Park sa Balanga City, Bataan ngayong nalalapit na naman ang undas. Bukod sa kanilang patunita sa mga yumao, agaw pansin sa mga residente ang naghilaw at masigla na peryahan na itinayo sa gitna ng sementeryo. Naging taunang tradisyon na ng bayan ng Balanga sa probinsya ng Bataan ang paglulunsad ng peryahan kasabay ng undas. Bukod sa mga rides kagaya ng Ferris wheel, mayroong iba't ibang foods at tindahan ng pagkain. Ngayong papalapit na naman ang undas, mas maraming tao ang inaasahan na dumayo sa Eternal Shrine Memorial Park. Patuloy ang pagpapaalala ng lokal na pamahalaan ng Balanga na sundin ang mga protocols para sa mas maayos at ligtas na paggunita ngayong undas. Stephanie Alfonso, nagpuuna. Maraming salamat, Steph. Dumako naman tayo sa balitang pamantasan. Second Day 2024, idarao sa trade. Pakinggan natin ang iba pang detalye mula kay Jenny Ludagohoy. Maraming salamat, Mildred. Narito tayo ngayon sa trade upang makiisa sa mga estudyante, guro at ibang pang kawani ng nagdiriwang ng Culture of Arts Day 2024.
Maaga pa lang ay ramdam na ang kasiyahan at excitement sa paligid ng trade. Matatagpuan sa Medina Grounds ang iba't ibang booth at pagkain na inihanda ng mga organisasyon para sa araw na ito. Highlights din sa araw na ito ang mga pagganap ng mga estudyante mula sa mga organisasyon. Sa isang panayam ay nakausap natin ang chairperson for the Culture and Arts ng main campus na si Mr. Von Hofer-Pirer. Main campus. Ngayong taon ay magkakaroon tayo ng university-wide na selebrasyon ng tinatawag natin na Seka Day. Ang tema ng Seka Day ngayon ay Indayog sa saliw ng sayaw, musika at letra. Dito nagtatapos ang ating live coverage para sa Seka Day 2024. Manatiling nakatutok para sa ibang karagdagang detalye at highlights ng ating selebrasyon. Lali na nag-uhoy, Maraming salamat, Jelly Lou. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang pang-aliw. Henrix, pasok! Tampok si Arizona Brandy, first runner-up ng Drag Race Philippines Season 2 sa grandeng Halloween party ng Tower 797 na pinamagatan Enchanting Nightmares noong ika-66 ng Oktubre. Ng kilig ng mga lokal at turista ang nasabing pagdiriwang. Bukod sa eksklusibong performance ni Arizona, inabangan din ang selebrasyon ang mga DJ na sina Vika at Herbie Walton, pati na rin ang pagganap ng Philippines Got Talent semifinalist na si Larry Guevara. At dyan nagtatapos ang pagbabalita ng mga nagbabagang issue sa araw na ito. Muli, ako ang inyong lingkod, Mildred Cumilang. Muli tayong maghaharap sa panibagong araw ng paghatid ng balitang pinakabago, pinag-uusapan na totoo. Peninsula Balita, tahanan ng katotohanan, sandalan ng sambayanan.